Ano ang pagkakaiba ng OFW na land-base at OFW na sea-base? Sa mga hindi pala nakakakilala sa akin, ako nga pala si Adri Maldicas. Dati akong seaman. 16 years ako nagtrabaho sa barko at ngayon, 1 taon na ako nagtrabaho sa land-base dito sa Australia. Bago ko simulan yung pagkukumpara ng land-base at sea-base, yung pagkakaiba nila, gusto kong ikwento sa inyo kung paano ako naging seaman. Hindi ako nagtapos ng kolehiyo. Wala akong idea sa pagbabarko. Isang araw lang, may nabalitaan ako sa eskwelahan na nangangailangan sila ng late machine operator papuntang Australia. So galing ako panggabi sa trabaho. Dumiretso ako sa eskwelahan. Ang eskwelahan namin is sa Makati, yung Don Bosco. Pagdating ko sa eskwelahan, hinarang ako ng isang advisor. Ang tanong niya sa akin, estudyante ba kita? Sabi ko, hindi sir. Kanino kayo estudyante? Sabi ko, si Sir Peter po ang advisor ko. Gusto mo bang magbarko? Tanong niya sa akin. Sabi ko, yes sir. Nangangailangan yung isang agency. Pumunta ka sa advisor mo, baka sakali may lineup ka. So, pumunta ako sa advisor ko, imbis na pumunta ako doon sa a-applyan bilang late machine operator sa Australia. Pagdating ko sa advisor ko, dahil mahaba yung buhok ko, talagang as in mahaba hanggang dito, nabagsak. Napunan niya agad yon. Sabi niya, anong kailangan mo? Sabi ko, sir, balitaan ko na nangangailangan daw ng magsisiman. Baka pwede ako dyan. So sabi niya, magpagupit ka muna. Tapos sabi ko, anong gupit sir? Santum. So yung santum, ganun lang yon. Yung parang sa army. So sa una, nagdadalawang isip ako. Kasi nga may trabaho ako. Makapagtawanan ako. Kung hindi man ako matanggap doon sa pagbabarko, siyempre, ilang buwan kong dadalhin yon, yung gupit na yon. Pero, dahil nga sa kagustuhan ko na makapagtrabaho sa ibang bansa, ang ginawa ko, nagpagupit ako. So after doon, bumalik ako doon sa advisor ko. Tapos, nung nakita niya nga na santum na yung buhok ko, niline up niya ako doon para sa initial interview. So pumasa naman ako, and then mga 30 kaming na-select. Tapos 30 kaming tao na in-interview na employer. After nun, 12 lang kaming pumasa. Tapos nabawasan pa kami ng isa kasi nga yung isang kasamahan namin is may butas yung puso nung nagpa-medical. And then after nun, pinag-training kami. Libre yung training, libre yung accommodation. Tapos, yung barko na unang-unang barko ko is international vessel agad. So yun nga, to make the story short, simula nung nakasampa ko, taon-taon napopromote ako hanggang na-reach ko yung pinakamataas na position sa pagiging ratings. So, yun ang pinakasagad. Dahil nga hindi naman ako tapos ng kolehiyo, hindi ako pwedeng maging engineer. And after nung pandemic, nung 2022, September, yung huling baba ko sa barko, is may biglang tumawag sa akin na agency kung maaari daw akong i-interview
kasi may employer na naghahanap para sa land-based, which is Australia pa rin. So, ni-interview nga ako noon November 2022, tapos pumasa ako. And then 2023 ng June, nakaalis ako. So mag-iisang taon na ako dito ngayon ng June. So para masabi ko yung kaibahan ng OFW na land-based at sea-based, meron siyang pagkakaiba. Unang may bibigay kong pagkakaiba, yung sa land-based, sa mga certain countries, kailangan mo magbayad ng tax. Kakaltasan ka sa sahod mo ng tax. Pero sa sea-based, tax-free yan. Pangalawa, may mga certain countries din, like dito sa Australia, kailangan mo ikaw ang provide ng iyong accommodation, ikaw ang magbabayad ng tubig, ng electricity, ng gas, grocery. Samantalang pag sa sea-based ka, lahat yan libre. Pangatlo, pagkakaiba, internet. So sa barko, ang internet limited yan. May data, may certain data lang kayo na nakalaan para sa mga crew. Tapos kung gusto mong malakas sa internet, yung mga yon, yung mga barkong ganon, is yung nagbabayad ka. Ito naman sa land-based, ang internet is merong plan, merong data, magbabayad ka rin. Pero mas malakas. Tapos pang-apat, yung shore leave. Sa barko, makakalabas ka lang kapag walang operation at convenient port. Bibihira pa yon kung kukuha si kapitan ng service boat. Which is dito naman sa land-based, pagkatapos ng trabaho mo, uwi ka sa bahay. Kung gusto mong maggalak pa, pumunta ng mall, pumunta ng park, pumunta ng dagat, magagawa mo. Panglima, sa barko, everyday is Monday. Ibig sabihin, Monday to Sunday, Monday, may trabaho. At kahit tulog ka, kapag umalarma yan, pwede kang patawagin para magtrabaho. At pag may drill, kahit pahinga mo, kailangan mong gumising at kailangan mong pumunta dun sa drill. Which is dito naman sa mga bansa, mga certain countries na ang trabaho is Monday to Friday lang. Pag Sabado, kung gusto mo pasok at may pasok, overtime, mas mataas ang bayad. At kapag Linggo, double pay. May mga certain countries naman, ito yung pang-anim, na tulad ng New Zealand, Canada, ito sa Australia, na pwede kang magkaroon ng PR o permanent residency. Pwede mo makuha yung pamilya mo at makasama mo sila dito. Pag sa pagbabarko naman, tatapusin mo yung kontrata mo, tapos uwi ka sa pamilya mo. So, yun lang yung ibang naisip ko na pagkakaiba nung pag nag-OFW ka ng land-based at sea-based. Kaya mga kaibigan, kung meron pa kayong alam na kaibahan ng pagiging OFW ng sea-based at OFW ng land-based, comment nyo na lang sa baba. So kung gusto nyo ng ganitong mga content, please follow
like at share mo na rin para yung mga susunod kong mga video is updated ka. Tapos, meron din nga pala akong YouTube channel, Pedro Maquinista TV. Please subscribe, like, at share mo rin para ganahan naman akong mag-upload doon. At sa mga susunod kong upload, updated ka rin. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kaibigan. God bless. Peace out.